Okay, good day mga Airsoft. Good day po sa inyo lahat mga kabigman. Okay daw, clear daw. Ano sabi natin mo? Wala ba? Ha? Tanong ko. Ay, nako. Sabi ko sa'yo, tanong mo kung may cancellation, yung voice cancellation natin, no? Okay. Good day mga Airsoft. Good day sa inyo lahat mga kabigman. Hello po. Okay. Good day mga Airsoft. Good day sa inyo lahat mga kabigman. Hello po. Ayun, okay no. Pagpasensyahan nyo na mga Airsoft, no? Kasi inaayos natin yung setting ng mic natin. Rilo ko tsaka bracelet. Inaayos natin yung setting ng mic natin. So, ginagawa natin ito para ma-deliver natin yung mga pinaka best of the best na quality ng sounds, pinaka best of the best quality ng ng videohan. Yung hindi napunasan ni Jason na yung box ng mga sayon. Sige, double check na lang, no. Okay, hindi kasi pwede matuyo yung yung alikabok dun sa barrel, maninikit 'yon. Okay, anyway mga Airsoft, no, good day po sa inyo lahat. Magandang hapon. Alam ko yung iba kasalukuyan bumabiyahe ngayon. Mostly ng ating mga Airsoft is ngayon, nasa biyahe, kasama ang traffic, no? Nasa biyahe kasama ang ulan, no? Pagpasensyahan nyo na, medyo delay namin ma-roll yung ating live ngayon. Ulan, no? Pagpasensyahan nyo na, medyo delay namin ma-roll. Ayun, yan. Delay ma-roll yung live ngayon dahil nga sa dulot ng ulan, malakas ang ulan. So, ang tendency rito sa amin, pag malakas ang ulan, nagba-brown out, no? Kasi nasa subdivision kami. Hindi ko alam, ever since ganun talaga rito, no? So, ngayon mga Airsoft, no, review and unbox tayo ng mga malulupit, no? Ng mga best of the best, okay? Unit ng ating ka-Airsoft, Albin Dos. Okay, Sir Albin Dos of Bogo City, Cebu. Okay, no? Grabe. Ang layo na pupuntahan ng ating unit ngayon, no? Going to Bogo City, Cebu. Okay? Unit ng ating ka-Airsoft, Albin Dos. Okay? Number 1, grabe to. Nagsabay-sabay na. Ito nga yung sabi ko sa inyo, no? Mga Diyos ng 6.0 na unit, no? Number 1, the KP19. Grabe. KPO6. Ito. Ang kanyang unit is the Godfather. Okay? Unbox natin, no? Unbox natin. Papakita ko sa inyo. Yung i-unbox natin, kaya lang wala ako kasi patungan ng mic, no? Pasensyahan nyo na, tumutuklas kasi tayo ng mga mic natin na magagamit na pwede mo nang i-ano to sa shipping, no? Mga mic na magagamit natin para maganda yung broadcasting natin. Okay mga Airsoft? Okay, unit ng ating Airsoft, Albin Dos, no? Okay, so Dos, grabe, 2. Okay, no? Ang unit niya is the Godfather, okay? Number 1, unbox natin, syempre, no? Unbox natin, okay? Syempre, napakaganda, okay? Naka-fixed barrel to, ito ba yung upgraded version? Okay, so, ito yung upgraded version, ito yung katulad ng inilive natin kagabi. Makikita nyo, oh. Ayan, di ba? Meron nagsabi kagabi, di ba, na wala raw kwenta yung fixed outer barrel. Kung walang kwenta, tanong natin, bakit ginawa, di ba? Nakita nyo kahapon kagabi to, nag 481 FPS. Ito, yung ganitong unit, sinira yung ginagamit namin na TV, no? Sinira niya, nagkaguhit yung LED namin, no? Okay, ito yung unit, fully upgraded, naka-fixed outer barrel, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad, syempre, ano pang mga upgrade na meron siya. Makikita nyo yung nozzle, color red, no? Napakaganda nito. Sa totoo lang, gagamitin na lang, wala nang how do you call this? Wala nang dapat idagdag. Pero syempre nasa sa inyo pa rin 'yung mga Airsoft, no? Option nyo pa rin 'yon kung
kung gusto nyong i-upgrade yung unit. Option nyo pa rin kung gusto nyong, alam mo na, dagdagan ng mga accessories, di ba? Okay, no, so unit natin kay Airsoft, syempre, yun na nga, yan. The Godfather 6.0 by the KJ Works. Napakaganda, napakasarap. Ito yung ide-demo yung test fire natin in just a while. Pengi akong gun stand. Okay, then, next unit natin, no? Unit ng ating ka-Airsoft, Maximo Sampang. Grabe. Panoorin nyo to, ha? Magsasabay-sabay lahat ng 6.0 ngayon, no? Sorry. Maximo Sampang of Banago, Bacolod City, okay? Sorry. At ang kanyang unit, unbox na rin natin para dire-diretso na. Okay? Ito yung controversial na sinasabi ko sa inyo. Ito yung unit na pwede nating ipantapat dun sa no breach, di ba? Alam nyo naman yung no breach, napakamahal, napaka-high-end ng presyo. Pero nung lumabas to, talagang sinibak niya, no? Talagang kinaya niya, talagang tinapatan niya si no breach, okay? So, this is the, labas natin, napakaganda. The KP19. Okay, 6.0 pa rin, no? Ayan. Okay, makikita nyo, naka-compensator, naka-fixed outer barrel, CNC, okay? Full steel siya. Tapos, ano to? Naka-competition trigger. Naka-bypass na yung beaver tail niya. Makikita nyo to, ayan, no? Puputok siya kahit hindi natin pinepress to. Ayun, di ba? Competition grade yung unit, pang competition, masarap siyang gamitin, napakaganda. Pwede mo available din, pwede mo ring lagyan ng how do you call this? RMR scope, no? Pwede mong set upan ng RMR scope para kung gusto mo mas maporma siya. Pwede mo rin lagyan ng laser, pwede mo rin lagyan ng scope mount, pwede mo rin lagyan ng flashlight. Lahat ng gusto mo, choice mo na ilagay, pwede sa unit na to. Okay? Napakaganda. Fully upgraded na rin. Napakalupit nitong unit na to, no? Dali. Magnet ko. Okay. Ayan, no? Full steel, no? Lahat ng dinedemo natin ngayon, lahat ng idedemo ko sa inyo, mga full steel. Full metal sila, yes. Mostly full metal, no? Pero mostly sa kanila full steel, ayan, no? Makikita ninyo. 'Di ba? Kumakapit siya sa magnet, so bakal siya. Lahat to bakal na, okay? Kaya itong mga unit na to, pwede siya sa 12 kg, pwede sa 14 kg, no? Pero hindi ko siya sinasuggest na i-CO2 nyo. Kasi bakit, mga ka-Airsoft? Sobrang lalakas na nito. Nakita nyo naman to kahapon, nag 480 plus. Just imagine kung isi-CO2 pa natin to, plus 100, edi mag-ano siya, mag 490 o to 500 FPS. Grabe, di ba? Hindi, ito. Kung 480 siya kahapon, using 12 kg, 480 FPS. What more, imagine niyo na lang, kung gagamit tayo sa kanya ng 14 kg. 'Di ba? Yung 480 mo, baka mag 520 to 550 na. What more, kung gagamit pa tayo ng CO2, putya, sobrang lakas na. Kaya hindi ko sinasuggest. Although pwede raw, no? Pero hindi ko sinasuggest. Pero dati, pan 12 kg lang talaga to kine-claim ko. Pero ngayon kasi, this is the 2024 model, full steel na yung mga loob nila. Compare dun sa mga dati, dun sa mga luma, hindi pa sila full steel. Pero ngayon, full steel na, ibig sabihin, purong bakal. Kaya napakaganda, napakalupit, napakatikas, napakasarap gamitin. Okay? This is the KP19 6.0, ang Diyos. Isa sa mga Diyos ng 6.0. Okay? Unit yan natin kay Airsoft, Maximo Sampang, Banago, Bacolod City. Okay, next unit natin, no? Dire-diretso natin, bilisan natin para masaya, okay? Ang next unit natin is ito naman.
Kung ito mga modern type, medyo bumalik tayo ng konting-konti. Konting-konti lang sa classic, no? Balik tayo, penga akong pang 1911, no? Balik tayo ng konti sa classic mga airsoft. And this is the 1911. Grabe, oh. Napakaganda, di ba? This is the 1911. Pwede mong alisin to. Ito. Pwede mo tong alisin, itong compensator. Okay. Ganyan ang itsura niya. Okay? Pero syempre, napakaganda CNC to eh. Di ba? CNC to, so, sayang naman kung aalisin natin to. Pero option nyo pa rin, okay? Hindi ko naman kayo pinipigilan mga ka-airsoft. Option nyo pa rin, okay? O yun. Lahat sila, grabe. O, yan. Ito, kung makikita ninyo, Big Man, bakit butas yung magazine? Kasi mga ka-airsoft, this is powered by a CO2. Diyos na Diyos to, napakasarap nito, napakalakas nito. Manood lang kayo, no? Manood kayo ngayon, tayo ang una maglalabas ng mga malalakas na version nito kasi naka fine tuning and naka trigger job to, okay? Upgraded, naka hammer protection pad, tignan natin, okay. Okay, naka half up rubber na rin. Naka half up rubber na rin. Napakaganda niya, no? 1911. Look at the grip. Look at the grip. CNC aluminum. Ito talaga, isa to sa literal na full metal. Mula ulo hanggang paa, talagang metal siya. Okay? Wala na ba tayo 1911? Doon, sa gilid, wala na ron. Ayan na lang, kahit yung clear dyan. Ayan, no? Ito ang literal na 1911, no? Makikita nyo, pero medyo may pagka-modern na siya, no? Hindi siya yung talagang classic na classic, no? Mamaya makikita nyo to. Makikita nyo to, iko-chrono natin. Tignan nyo, kayo nang bahalang mamili, kayo nang magdesisyon kung ano ang gugustuhin nyo sa mga unit na to. Okay? Pare-pareho silang Diyos. Pare-pareho silang Diyos sa mundo ng 1911. It's just that, paano ba sabihin to? It's just that, talagang may kanya-kanya talaga sila, no? Okay? Basta mamaya papakita ko sa inyo mga ka-airsoft, Iko-chrono test natin lahat yan. Ipapakita ko sa inyo, iko-chrono test natin. Then, unit to ni Jeric Briones of San Roque, Zamboanga City. Okay, ito. Then, last but not the least, pasensya na, first time kong gagawin to, 4 na unit sa isang live. Okay? First time kong gagawin to kasi hindi ko nga na-live kanina dahil nga nagkakaroon ng problema, merong problema dito sa namin, sa connection namin dito dahil nagka-brown out, no? Okay, then next unit is the Glock 17. Okay, unit ng ating ka-airsoft Leonardo Sanico, Bugias, Benguet. Okay, pengi ako ng CO2 magazine niya at saka ng ng green gas magazine. Okay, nagpa-additional kasi siya ng CO2 magazine and green gas magazine. Okay, this is the Glock 17. Ayan. Mamaya makikita nyo rin yung chrono test nito. Okay, kumpara mo sa Glock, napakalakas nito. This is the collaboration unit, no, of the SRC and the Humarex, no? Ayan, makikita nyo, ito yung extra magazine niya mga ka-airsoft, CO2 yan, no? Pwede mong lagyan ng CO2. Kaya ako sa totoo lang meron akong doubt dito. Pero dalawang higante sa mundo ng airsoft ang nag-combine to create this unit. Okay? Ba't dami? Hindi, susubukan ko to sa green gas lang. Ito lang sa Okay, no? Dalawang higante ng airsoft is ang nagsama to create this one, no? To design this one to cater this unit, no? Dalawang higante. Okay. So, since dalawang higante, hindi na para kumontra pa ako, 'di ba?
since dalawang higante na nga, sinabi nila mismo na pwede sa 12 kg, pwede sa 14 kg, pwede rin sa CO2. Okay? Wala akong kontra ron. Pero ako, sa totoo lang, ayaw kong gamitin ang Glock for CO2. Kahit anong sabihin kasi natin, hard poly ang handle niya. Hard poly ang baba niya. Pero, dahil nga, sinabi ng kumpanya, pwede, sige, subukan natin, di ba? Pero ako, kung ako mag-aari nito, doon lang ako sa 12 kg and 14 kg. Sa totoo lang, no? Pero, dahil nga mga higante sa kumpanya ng Airsoft yon, sige, subukan natin to sa 12 kg, sa 14 kg. Mamaya, no? Okay, so, yan. Ito ang 4 na unit ng ating mga ka-airsoft, no? Ito ang 4 na unit na ide-demo and test fire natin. Alisin ko lang dito sa camera itong mga magazine kasi ayaw kong lumamig. Ang lamig kasi rito sa shop, no? Tabi lang muna natin dito. Okay, para ayun. Okay, no? So, let's begin, no? Bago tayo magsimula, shoutout ko na muna. Sarap naman magkaroon ng ganyang laruan, sabi ni Albino Osaraga. Sir, positive ka lang. Always isipin mo lang yung positive side, no? Yes, masarap talaga magka-airsoft, no? Pero wala naman kasi talaga magbibigay sa atin ng airsoft, di ba? Talagang yung airsoft mas masarap kung bibilhin mo. Yung airsoft mas masarap kung paghihirapan mo. Yung airsoft masarap talaga yan kung galing sa pinaghirapan mo yung pinambili mo, di ba? By then, pag yung airsoft is binili mo, pinaghirapan mo, inipon mo yung pera, yung airsoft alam mong ingatan, di ba? Totoo yan sinabi ko. Minsan kasi, dahil hindi naman natin binili yung isang unit, ang tendency, hindi natin iniingatan. Pero pag yung isang bagay, pinaghirapan natin, talaga naman, na pag-iingatan natin. Okay? So, ganda sound, sabi ni Nino Ramos Ariola. Okay, shout out sir, no? Okay, afternoon sir B. Sabi Polo Rodney Mojica, no? Nice display of units. Ganun ba? Thank you po. Nakapalo na po ako, Boss Bigman, sabi ni Noel Donaire Morila. Will Kulabat. Pogi, sir. Oh, I know. De, joke lang, no? Ako lang to. Bigman lang to, mga ka-airsoft, pa. Okay, good PM, Idol Bigman, sabi ni Dailin Cuevas Viñas, okay? Okay, then, Albino Osaraga, on fire, no? Okay, Prony Villarais, good PM, Bigman, more power, okay? Mga ka-airsoft, bago tayo mag-proceed, no? I just want to know yung feedback ninyo. Kamusta ang audio? Loud and clear ba? Kamusta ba? Hindi ba basag? Kamusta ba? Hindi ba masakit sa tenga? Please let me know kasi meron na naman nag-sponsor sa atin ng mic. Iba to hindi ito yung parang in-sponsor nung nakaraan. Medyo branded yun. Ito medyo hindi naman ganun ka-branded pero gusto kong malaman kung okay siya. Gusto ko siyang gamitin kasi look at that, very slim, napakaliit lang niya, no? Medyo hindi nakakatakot, gamitin kasi yan, slim lang talaga siya, no? So, let me know, loud and clear ba yung ating audio, no? Okay. Sabi, sandali, nasaan na tayo? Franco Gallardo Gonzaga, shoutouts, Idol Bigman. Hello, shoutout Sir Franco. Yes, loud and clear po, sabi ni Dailin. Okay, no? Okay, Romasa, pwede na KPO6 natin sa 14 kg, Sir Boss Idol. Yes, sir. Yes, sir. Pwede na po, no? Yung mga sorry, no? Yung mga 2024 model and above, yes, pwede na. This is a 2024 model. Full steel na yung loob niya. Full steel na lahat ng bagay dun sa loob. Especially the trigger and the disconnector. Okay? 14 kg, pwede na. Actually, sabi nga ng maker, sabi ni KJ, pwede raw sa CO2. Patay tayo dyan. Ganito, no? Nakita nyo kagabi to,
nag 480 FPS sa 12 kg. Okay? Ngayon, nag 480 FPS siya. Just imagine sa 14 kg, most probably magpa 520, 530 or baka mag 550 FPS pa siya. Okay? Paano na lang kung isi-CO2 natin to? Grabe, sobrang lakas na, 'di ba? Sandali. Roma Sasa Duran. Okay. Sir, uulitin ko walang kumbaga use different gas at your own risk Sabi ng mga maker, pwede na raw to sa 14 kg. Itong 2024. If you are using a 2024 KPO6 Godfather Edition na 6.0, pwede. If you are using a 2024 Pero below unit kung na-acquire mo yung unit 2020, 2021, 2022, medyo may doubt pa ako, no? Medyo may doubt pa ako kasi baka hindi siya full steel. If 2024 full steel, go. If not, wag nating sugalan, no? Delikado kasi 2023 po idol sa akin. Natatakot kasi ako sir, ang dami kasi pwedeng masira pero subukan mo na lang rin, no? Unang-unang pwedeng masira is the fixed outer barrel. Meron ba tayong fixed outer barrel dito ng sample? Meron na kasi kaming nasira na na fixed outer barrel ng wala. Okay, no? Pwedeng masira yung fixed outer barrel, no? Kung talagang papangasan natin. Pero ako, sasabihin ko sa iyo, 2023 model, hindi pa siya full steel yung loob niya. No? Yung 2023 model, pero this is kasi is 2024. Actually, nagkaroon na nga ng mga pagbabago no? Nagkaroon na ng pagbabago sa internals. Siguro kung naka-fix outer barrel yung unit mo, okay, good, baka kayanin. Pero kung hindi naka-fix outer barrel yung unit mo, wag. Kasi lalong mayayanig yung unit, no? Ang itsura na naka-fix outer, pengi nga kung hindi naka-fix outer barrel. Ang itsura na naka-fix outer barrel is ganito, tulad dito. Ayan, no? Yan, walang kalog, Yan, walang kalog, naka-fix outer barrel yan. Baka kasi sabihin mo, sabi ni Bigman, pwede, gagamit na ako. So, ang tendency kung hindi naka-fix outer barrel, ganito yung unit mo. Check mo muna yung unit mo kung ganito. Ayan, no? Ibitin mong ganyan, ayan. Yan. Kung ganyan yung unit mo, ayan, no? Kung ganyan yung unit mo, sir, ako, sasabihin ko lang sa iyo yung totoo, kung ganito yung unit mo, wag mong sugalan. Ito torture mo lang yung outside barrel mo, fix yung outer barrel mo, mako-compensate niya, no? So baka masira, baka mabitak yung outer barrel mo. Sa lakas nito, no? Sa lakas nito. Hindi ko rin alam yung sayo, kasi mukhang hindi mo naman sa amin binili yung unit mo. Hindi ko lang alam yung sayo kung naka-fix outer barrel. I was assuming na kasi hindi mo sa amin nabili. I was assuming na na hindi naka-fix out. Sa atin ba? Oo. Romasasa, sa amin mo ba nabili yung unit mo? Then hindi. I think hindi. Then naka-fix outer barrel na ba? Pa-reply nga, no? Salamat Sir Idol, naliwanagan ako. Gusto ko kasi gamitan 14 kg pero salita mo ngayon 12 kg na lang, salamat. Ayaw kong sugalan kasi baka bandang huli magsisi tayong dalawa sabihin mo pa sa akin kasi si Bigman di ba? Pero yung 2024 pwede na talaga, okay? Yan. Ito kasi ganito yung naka-fix outer barrel namin, ayan, no? Ayan, walang kakalog-kalog, 'di ba? Nakalock talaga. Ito kasi ayan, ganito yung hindi pa naka-fix outer barrel. Ayan. Okay. This is also a 2024. Okay?
Pero ito, pag hindi naka-fix outer barrel, hindi ko pinapasugalan na i 14 kg, no? Kasi threaded type kasi, actually hindi nyo alam siguro to, no? Pero threaded type kasi ang barrel ng nito. So, nalulose thread yung mga thread. Kasi ang thread nito, fine, very pinong-pino. Sa lakas ng putok niya, nalulose thread. Sir, pasensya ka na. Hindi ko alam kung na-disappoint kita, pero nagsasabi lang po ako ng totoo. Hindi ko kasi pwedeng sabihin na, oo, pwede, tapos mapapahamak ka. Hindi ko kayang maatim yun, no? Okay, then last but not the least, ayun nga, nasabi ko na, okay? 4 na unit, ide-demetest fire natin. Alvin 22, number 1, okay? Then Maximo Sampang, syempre, yung napakalupit, no? Na controversial, KP19. Then, okay, ano pa to? Jeric Briones of Zamboanga City, okay? The 1911, no? Ganda nito, okay? Then, Leonardo Sanico of Bugyas, Benguet. The Glock SRC Humarex collaboration. Dalawang higanting kumpanya sa mundo ng airsoft nag-collaborate to create this one. Okay? Bati lang ako tapos start tayo, no? Okay, no? Hindi pa rin siya fix outer barrel akin, idol. Okay. Hindi nga sa atin. Hindi mo sa amin nabili, no? Kasi kung sa amin nabili yan, naka-fix outer barrel yan. Pero mukhang hindi mo sa amin nabili. Okay, then, good PM, idol. Big shoutout, sabi ni Sales Jerry. Walang problema, Sir Idol. Basta ikaw ang magsabi, nagiging tuhod, nanginginig tuhod sa'yo. Hehe. Tiwala ako sa'yo, salamat. Sir Roma Sasa, maraming salamat sa pagtitiwala mo. Basta mga airsoft, makakaasa kayo na dito sa Big Man, hindi tayo magsasabi ng hindi totoo regarding sa airsoft natin, no? Sasabihin lang natin yung, dun lang tayo palagi sa safe side, no? Kasi mahirap sumugal, hindi kasi biro yung halaga ng airsoft, hindi natin pinupulot yung pinambibili nito. Ayaw ko naman sabihin, ayaw ko magkaroon ng false hope, no? Na naiisipin nyo, ay pwede yun, tara subukan natin. Tapos biglang hindi pwede, masisira yung unit nyo bibigay. Ayaw ko yung gano'n kasi masakit para sa akin yun, mga ka-airsoft, no? So, dun lang tayo sa tama, sa totoo. Idol, mas high-end po bang KP-06 kesa sa John Wick Viper? Ganito, no? Itong tanong na to, medyo hirap sagutin ito. Dalawang Diyos yan, eh. Sa totoo lang, no? Kung tatanungin mo ko in terms of performance, basurang John Wick Pit Viper. Para sa akin, point of view ko to. Kasi medyo malayo na ako yung stage ko regarding sa airsoft, no? Basura ang John Wick Pit Viper. Kung ako, opinion ko to, sir, maaring yung iba hindi ganito ang opinion. Basura ang performance ng John Wick Pit Viper kumpara mo dito sa mga competition grade. 'Di ba? I'm sorry, pero walang competition grade ganito, no? Kung ang tatanungin mo, ang hirap sagutin nito. Grabe to, maiipit ako rito, no? Ganito. Kung tatanungin mo ko kung sino ang mabilis, Toyota Wigo or Toyota Vios or Honda Type R. O yan. Kung tinanong mo ko kung sinong mas mabilis, kung sinong isabak sa karera, definitely talaga ang magiging sagot ko si Honda Type R, si Ferrari, si Maserati, si Lamborghini. Yan ang mga magiging sagot ko, di ba? Maganda si John Wick doon sa level niya. Maganda to doon sa level niya. Ganun yun, no? Kung ikukumpara mo si John Wick dito, competition grade to. Kung ikukumpara mo yung Vios, na Toyota Vios, sa Honda Type R or sa mga Ferrari, basura yung Vios. Kasi, daily car lang siya, Daily car siya, anong tawag dito? Sasakyan siya na ginawa
para ihatid ka sa opisina, sa bahay, yung family mo, sa school, sa bahay. Ganon ang silbi niya. City Drive. Hindi naman talaga siya nakadesign for a karera, for a race, di ba? Kaya basura siya. Kung ikukumpara mo siya kay Ferrari, si Vios. Pero doon sa mga ka-level niya, like halimbawa, ano ba mga ka-level ng Vios? Mirage, di ba? Yung sa mga ka-level niya na sedan, okay siya. Kasi napakaganda ng performance ng Vios, napakaganda ng piyesa, matibay, di ba? Matipid sa maintenance, matipid sa gasolina. Oh. Kung ikukumpara mo siya dun sa mga ka-level niya, okay siya. Siya yung pinaka, di ba? Pero kung ikukumpara mo siya dun sa Ferrari, sa Ferrari, basura siya. Ganon din dito, di ba? Si John Wick, hindi natin pwede ikumpara rito. Bakit? Mga competition grade na to, di ba? Competition grade to. Pag kinumpara mo ang performance niya rito, talagang laglag siya. Pero, ito naman, doon naman pumapasok si John Wick. Si John Wick is a collector's edition pistol. 'Di ba? Ito, forever siguro meron ito. Every year merong reissue nito. Every year merong darating nito. Ang tanong, ngayong patay na si John Wick, ngayong wala ng John Wick, ngayong namatay na siya dun sa huling season. Ang tanong, hanggang kailan merong lalabas na John Wick? Diba? Ang John Wick is a collector's edition model of a pistol. Hindi siya ordinaryong pistol. Maganda siya doon sa level ng mga collector's edition. Dahil bakit? Pag binili mo siya, halos hindi bumababa yung value niya. Diba? Kumbaga, sige, sabihin na natin bumababa, mabagal. Diba? At lalong-lalo na pag na-confirm na wala na talagang John Wick, 'di ba? Talagang magmamahal ang presyo niyan. 'Di ba? Yun eh. Kung ikukumpara mo siya dun sa mga ka-level niya na collector's edition, talagang number 1 siya. 'Di ba? Pero kung ikukumpara mo siya sa competition grade na unit, medyo laglag talaga siya. I hope nasagot ko ng matino yung sagot mo at I hope na naintindihan mo yung sagot ko. Okay? Okay. Maganda kay PO6 Idol, nakagas to araw, gabi. Wala pahinga to, always ready sa mga pusang gala. Mga 2 years na to, matibay. Good for you, sir, no? Boss Big Man, pwede po ba pasend ako? How much kay PO? Yes, sir, pwede naman po, no? Kent Retsek, sige, mag-PM ka, sir, no? Shout out Big Man, watching from Dubai, UAE, Sir RM Game Farm. Hello, Sir RM, no? Dailin Cuevas, thank you, Idol, sa explanation. I'm planning to buy this end of the year. Okay, you're planning to buy, ang choices mo is the John Wick and, ano ba yung tinatanong mo na unit? Ito, bakit hindi mo abutan? Kasi kung the end of this year, kabibili, remember, magbe-bare months. Ubusan ng stock yan. Wala kang abot ang John Wick. Wala kang abot ang John Wick Pit Viper. Wala kang abutan yan. Isa ang Big Man sa may mga pinakamaraming stock. Pero, nauubos agad. So, baka wala kang abutan, no? I just hope na may maabutan ka since yun ang gusto mong bilhin. Pero ako, ipoposta ko wala kang aabutan, no? Dahil nga very rare, no? Okay, simulan na natin. Okay, mga Karsop, bakit mo dapat itong bilhin? Bakit magandang mabili mo itong mga unit na to? Unang-una, pag bumili ka sa iba, hindi naka-fix outer barrel, kumakalog. Sa amin, naka-fix outer barrel. Yung sa amin, naka-half-up rubber na. So, palit na ang half-up rubber, naka-competition grade na.
Naka-hammer protection pad na rin. Okay, then naka-fine tuning and naka-trigger job. Gagasan natin to ng 2 seconds only ng 12 kg. Okay, then ano pa ba? Naka-fine tuning and naka-trigger job. Synchronized na ang adjusted na ang trigger versus the beaver, versus the hammer, versus the sear, disconnector, etc. Lahat ng glitch na i-correct na. Okay? So, almost perfect, 99.99% perfect na yung unit na gagamitin mo. Mas malayo ka na dun sa pagkasira na tinatawag. Siyempre, sabayan mo pa ng proper maintenance, talagang mag-e-enjoy ka dito sa unit mo. Okay? So, let's begin mga airsoft, no? Kuha tayo ng silicone oil, then, siyempre, reload. Dami kong bala. Okay na? Silicone oil tayo, then, kunin natin magazine niya, siyempre. Then, siyempre, kuha tayo ng, okay. Number 1, mga airsoft, no? Apply tayo ng silicone oil dito sa output valve, okay? Pindutin natin, press natin, press para mag-open yung valve, saka natin siya isprayan. Okay, after that, na-press na natin, na-sprayan na sa inlet valve din tayo sa ilalim. Okay? Yung mga hindi gumagamit ng silicone oil dyan, sayang yung unit nyo, papunta sa pagkasira yan, no? Ngayon, lagyan natin syempre ng 12 kg mga airsoft, no? Kasi magkokrono tayo para makuha natin yung standard unit of measurement. Lagyan natin ng 12 kg, lalagyan natin 2 seconds lang, okay? Yung 2 seconds natin dahil naka-fine tuning kagabi, umabot ng 58 rounds. Okay? Ngayon, tignan natin to. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds natin yan, ha? Ngayon, nilagyan natin ng 2 seconds. So, lagyan natin ng bala, okay? Hatak pababa. Pump. Okay. Maximum rounds ng isang KP06 na ng Godfather natin is 27, pero laging minus 5 mga airsoft, no? Para to give way, para yung spring is hindi magkanda loko-loko. Ngayon, syempre, ikokrono natin, gamit tayo ng 20 na bala. Sa mga KP, ito ang good news. Mas masarap siyang gamitan ng mabigat na bala, no? Gamitan dito sa Godfather, gamitan mo siya ng .30, pwede. Ang sarap niyang gamitin, promise, sa .30, no? Okay, pasok sa unit, kasa. Ready to fire, no? Ngayon, ikokrono natin. Look, chrono, ipakita mo yung result. Chrono natin, okay, first fire. Sure mo malinaw, 466. 466, no? Just imagine, nakatutok pa ako rito sa aircon, mga ka-airsoft, Normal ito, 380 to 420. Pero dahil naka-fine tuning siya, so, na-achieve natin yung lakas ng FPS na kailangan natin. Okay, firing! 450. 450. Okay, maliwanag sa kabila. Okay, firing! 453. 453. Okay. Okay, last fire. 450. 450. Oh, safe to say na 460. Kasi 66 no? 466 and below. Di ba? Napakasarap. The Godfather. Napakalupit. Okay? Firing! Open bolt kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Ayaw, di ba? Kasi, hindi nga siya, hindi pa naka-bypass yung beaver niya. Kaya, you need to press the beaver para ma-fire mo. Okay. Kabaliktaran yan dito. I-discuss ko. Okay, so,
nakapag-fire tayo ng kanina, pinuno ko ng 26 rounds. Dugtungan natin ha. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Grabe, yumayanig yung kamay ko. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nakaka 40 rounds na tayo sa 2 seconds na gas na nilagay natin. Okay? Tuloy pa natin. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nakaka 50 rounds na tayo dun sa nilagay kong gas na 2 seconds. Okay? Meron pa rin to. 1, 2, 3, 4, 5. O yun, wala na. 5 lang. 5 lang, no? So, let's say, ilan na tayo kanina? 50? 50 din, nag 1, 2, 3, 4, 5 ako, di ba? O 4. Mga karsap, ilan ba? Kayo nakakanood eh. Ilan ba? Sobrang ganda at lakas. Nakalimutan ko, 40, 50, 55. Grabe. Super solid, no? Unit na ating karsap, Alvin 22 of Barangay Cogon, Bogo City, Cebu. Okay? Ito na po yung unit na, sir. Ready na po natin for packing. Ready na po rin natin for shipping. Thank you po! 55, boss. O yung 55, sabi. Biruin mo, saan ka makakakita ng pistol na makaka 55 rounds in just refilling 2 seconds of gas? Saan? Dito lang sa Big Man. Okay, no? So, ibilan mo nga ako ng magnet, ng double-sided magnet. Pwede natin itong lagyan dito ng magnet. Tapos, yung di ba, yung sa loob, no? Sige. Lahat ng mic. Ay, kaya lang, pag nilagay natin, hindi na natin mailalagay dun sa charger niya. No? Yung sa lalagyan, di ba? Pangit nga pala. Okay, anyway, no? Next unit natin. Unit na ating Airsoft Maximo Sampang. Okay? Hello po, Sir Maximo Sampang. Share done. Sabi ni Kate, sa Big Man lang po. Thank you, sir. Thank you sa tiwala, no? Dos Alvin, ito pala, nakamonitor pala si Sir Alvin. Hello, Sir Alvin. Grabe, no? Alvin 22. joke lang. Kasi dos eh. Okay, no? So, ganda ng unit mo, sir. Napakalakas, napakatindi. Okay. Next unit natin. The controversial. Bakit? Pakita ko sa inyo, akin na si, no bridge natin. Mga airsoft, sa mundo ng airsoft, nung lumabas yung no bridge na 6.0, talagang dami namang talagang wow, ang daming tumaas ang kilay. Talagang ang daming nangarap, no? Talaga naman. Full upgrade eh. Ito siya, oh. No bridge SSP5. Ganda, di ba? Ngayon, tinapatan ba naman nito yung KP19? Ganun din tulad nung kanina, nung Godfather, ito, mas masarap siyang gamitin sa mabigat na klase ng bala, sa .30. Okay? Okay. Ito, mga Airsoft, nung lumabas ito, halos pinagpahinga niya si No Bridge. Actually, meron ako nito 5 piraso pa. Ayaw umusad hanggat meron nito. Kasi based on the review, based on the upgrade na karga, lahat ng upgrade nito meron to. Ito, isa sa binabayaran mo kay No Bridge yung pangalan. Pero in terms of reliability, availability ng parts, lalaban to. Okay? Naka CNC fixed outer barrel, naka half up rubber,
Ano pa ba? Naka-hammer protection pad, naka-magwell, naka-optic front sight, ready na rin. Kung gusto mo lagyan ng scope dito, pwede. Kung gusto mo lagyan ng laser sa baba, pwede. Scope mount, pwede. Flashlight, pwede. Naka-competition trigger, naka-ambidextrous na safe. Ano pa ba? Ano pa ba mga karga niya, no? Ang ganda ng grip, syempre, napakaganda, no? Tapos, malupit. And last but not the least, competition grade. Okay? Makikita nyo, beaver tail, beaver tail. Hindi mo na kailangan i-press para mag-fire. See? Magpa-fire agad. Bakit? Pang competition to. During the competition, nagiging source of lag, time consuming yung beaver tail. Kaya, bypass to. Actually, Sinobridge ba naka-bypass? Oh, yun. Ito nga, hindi pa naka-bypass eh. Oh. So, ipapag-gunsmith mo pa para ma-bypass to, di ba? Hindi pa pala naka-bypass to. Ayan, oh. Oh. Pindutin ko. Ayan, oh. Oh, di ba? Ayun, hindi pa pala naka-bypass, no? Okay. Ngayon ko lang rin nalaman. No? Okay, so, lupet. Ang ganda, no? CNC aluminum slide. Full metal mula ulo hanggang baba. Ay, mula labas hanggang loob. Ayan, no? Full steel. Purong bakal. Okay, tignan nga natin si Sinobridge. Oh, hindi talaga papahuli rin naman. Hindi rin talaga papahuli si Sinobridge. Talagang full steel din siya, no? Kaya talagang Diyos na matatawag, pinanis ng panibagong Diyos. Okay, no? So, kumpara mo yung price, medyo talagang iba ang presyo nito. Mataas talaga. Compare mo dito, no? So, ngayon, let's begin, no? Kunin natin magazine niya, syempre. Okay, so this is the magazine. Lagyan natin ng silicone oil. Press the valve para mag-open yung valve, then spray. Okay? After that, sprayan din natin yung ilalim. Okay, ito pala yung binubuksan, no? Okay, ayan. Sprayan natin yung ilalim para sa silicone oil. Ngayon mga karsa, maglalagay tayo ng gas. Gamit lang tayo ng 12 kg. Pwede rin siyang 14 kg, ha? Pwede rin siyang CO2. 14 kg, CO2, pwede. Okay? Pero gagamit lang tayo ng 12 kg kasi i-chrono test natin siya, okay? Upside down, then press down. 1, 2 seconds, okay? That is enough, okay? Then, balik natin yung base plate. Para saan ba itong base plate? Tanong ko na rin sa inyo, mga ka-airsoft, no? Ano ang silbi nito? Ito. Anong silbi nito, ha? Para saan to? Okay, yan, nilalagay natin sa ilalim, ha? Sige nga, sagot kayo. Chrono test na yan, Boss KP19. Naka-fine tuning and naka-trigger job to. Kaya I'm sure mag-e-enjoy tayo sa chrono test nito. No? Okay, sige. Lagay tayo ng bala. Para saan yung base pad? Okay, sagot naman po kayo. Para saan yung base pad ng base plate ng unit? Para saan? Sagot po kayo, ha. Okay, yan nilagyan ko, okay? Protection just in case accidentally drop. Exactly, napakagaling, napaka magandang napakagandang ng mga inputs nito ni Sir, no, ni Sir Polo. Talagang very ano ba sabihin to? Yung mga inputs niya is talagang mapapakinabangan, may laman, no? Kumbaga hindi lang siya basta sabaw, may kasamang laman. Okay, silicone oil tayo, syempre sa slide stopper, then kasa and lock, silicone oil tayo sa nozzle. Okay, then release, then rest. Okay, pasok sa unit, kasa, ready to fire. Chrono tayo. Chrono. Asa na yung natin, chrono natin. Okay, firing. First fire. Ang lakas.
446. 446 mga ka-airsoft. Ipagpatawad nyo na, pagpasensyahan nyo na nakatutok ako sa aircon. Okay? Kita na may aircon, di ba? Alam nila may aircon, di ba? Nakatutok ako sa aircon, ha? Pakita ko sa yung temperature ng aircon dito sa shop. Ayaw, ah. .9. Ganyan kalamig dito sa shop. 21.9, kaya pagpasensyahan nyo na, 400 ilan? 46. 446. So, kung mainit dito sa shop, mainit sa labas, doon kayo naglalaro. Yung 446 natin, pwede maging 466 plus 20, no? Using 12 kg yan, ha? Just imagine kung gagamit pa kayo ng 14 kg, magiging, kung 460, magiging 480, 490, 500. Kung gagamit pa kayo ng CO2 plus 100. Grabe, napakalakas. Firing! 445. 445, firing! 437. 437, firing! 433. Oh, yun. Kasi bakit bumababa? Kasi lumalamig na yung magazine. Dahil due to the activity na ginagawa natin while firing. Okay, pasok sa unit ulit. Kasa, firing, ready to fire, firing! Open bolt, open slide, kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then, syempre, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger, even without pressing the beaver. Okay. Bakit hindi na kailangan i-press yung beaver? Kasi mga ka-airsoft, this is a competition grade unit. Ibig sabihin, magko-compete ka, practical shooting, muntik na malaglag ang aking mic. Magko-compete ka, practical shooting, so pwede mo siyang gamitin. Ha? Napakaganda, napakasarap, bagay na hindi mo ipagsisisi ang magkaroon nito. Lahat yan, made in Taiwan sticker. Ito, sticker, pwedeng alisin, pwedeng bakbakin para mas magmukha siyang matikas. Okay? Kanina, punong-puno yung unit natin, 27 rounds, no? Nakita nyo naman. Okay, firing natin, no? Firing, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 40, sabihin na natin 40. 40 rounds para sa isang 2 seconds, not bad. Napakaganda. Although, ito umabot ng 55, no? Baka masyado lang, hindi rin natin kasi masabi. Kasi una natin tinespire to, so hindi pa malamig yung magazine. Ngayon kasi, ang lamig na ng magazine dahil nga naka-aircon, no? So, possible na apektado na yung temperature niya. Tandaan nyo to, yung airsoft natin, especially the gas type, pag malamig ang panahon, mahina siya. Pero pag mainit ang panahon, nasa outdoor ka naglalaro, malakas ang airsoft kasi yun ang gustong-gusto ng airsoft natin. Yung mainit na paligid. Okay? So, unit natin kay airsoft, Maximo Sampang of Banago, Bacolod City. Sir, ito na po yung unit mo. Ang controversial, the KP19 by Bigman, naka full upgrade, lahat naka-upgrade na, naka fine tuning, and naka trigger job pa. Okay? Lifetime warranty sa lahat ng mga unit natin, ha? Okay. Release for packing and for shipping. Okay, next unit. Ito kakaiba to. From the green gas, syempre tatalon tayo ng CO2. Okay? Bigman, ilan ba FPS ng mga 1911? Normally, syempre mga ka-airsoft, don't expect too much sa mga 1911, especially yung mga green gas type. Kasi syempre, matatandang baril yan. Hindi pa naka-bore up ang mga nozzle niyan. Usually, ang mga 2011, mga naka-bore up na. Malalaki yung bunganga ng nozzle. Kaya, mas malakas talaga in terms of firepower. Talagang yung putok. No? 1911, mahina lang. Ngayon, ito, iba to. Kasi this is a CO2 version. Ang CO2, ginawa yan
Grabe, sobrang lamig. Nagyeyelo. Tabi nga, alisin natin sa aircon. Ang CO2 mga ka-airsoft, ginawa yan para sa airgun. Alam niyo naman siguro, ang lakas ng isang airgun, di ba? Tingnan kong bala, 0.20. Alam niyo naman siguro ang lakas, kung gaano kalakas ang isang airgun. Kaya mga ka-airsoft, tignan natin kung gaano kalakas ito sa unit na to, okay? Matagal na kasi nawalan ako ng stock nito. I think nasa 5 or 6 months ago, no? So, nung mawala yung stock nito, syempre nakalimutan ko na rin yung result ng chrono nito, no? Okay, so number 1, syempre, ganun pa rin, lagyan natin ng kahit CO2 type siya, lagyan natin ng silicone kasi kailangan niya pa rin yun. Tapos, mga ka-airsoft, hindi mo na nasa ng tools nito? Nasa box. Dito na, meron naman. Hindi mo kailangan lagyan to ng green gas. Wala rin siyang inlet valve kasi meron siyang Allen dito sa ilalim. Masyado malaki. Kakaiba. Dali, kuha akong Allen. Yan. Meron siyang Allen dito sa ilalim. Okay. Ay, hindi siya Allen, nag-iba. Star, ano siya, yung flower. Ayun po. Nasa bago. Okay, kakaiba siya, flower type ha. Okay, yan. So, ayan, bubuksan mo siya dito sa ilalim, ayan o. Ba't ayaw pa rin? Baka alam ka. Oo, hindi. Masikip lang kasi syempre bago. Pumasok na eh. Tsaka itong mga ayoko eh. Takaw lost thread pag ganito eh. Ayan, okay no. Sige, ayan. Lagay mo. Okay din, ayan. Ikot mo. Ayan, oh. Yan ha. Yan. Maaalis yan. Ngayon, pwede mo nang i-load to. Sana? Pwede mo nang i-load yung CO2. Bili kayo original CO2, huwag kayong bibili ng mga fake ha. Ano ba yung mga fake? Yung mga fake, yung mga ginagamit, yung mga nabibili sa online, yung mga ginagamit sa pag-inflate ng airbag, ng mga gulong, no? Huwag kayong bibili nun kasi hindi pang airsoft yon. Ang tendency, ilang rounds lang ang maipuputok nyo ron, no? Okay, so ayan ha, ayan. Yan. Ipapasok nyo munang ganyan, tapos hihigpitan nyo to, okay? Maririnig nyo yung sisingaw, tapos higpit lang para mawala. Ayan ha. Ayan o. Okay, ayan na. Okay, ayan na. Nakakabit na. So, nakaset na siya. Nandyan na yan. Downside lang to. Malakas ba yan, big man? Yes, malakas. Animal. Grabe. Hayop ang kalakasan. Ang pinaka-downside lang nito, ano? Pag niload mo yung CO2, kailangan, uubusin mo siya. But the good news is, merong mga spare magazine na pang green gas. Ibig sabihin, pwede mo rin naman siyang gamitin ng green. Pwede mo rin naman siyang gamitan ng green gas para mas matipid ka. Pero kung gusto mo talagang malupitan, malakasan, mayabang na pagpa-firing, gamit ka ng CO2. The best. Napakalakas, napakatindi. Okay? Ngayon, lagyan natin ng bala, no? Hatak pababa, then pump lang tayo. Okay. Kalugin, syempre mga ka-airsoft, pag nakakakita tayo ng na mga bungi, no? Kasi hindi dapat bungi-bungi yan eh. Okay? Nilalagyan ko, bakit ano yung nilalagay mong bala, big man? Nilalagyan ko ng 0.20 kasi hindi 0.20 ito yung ginagamit namin dito. Ginagamit namin dito sa shop, 0.25 and 0.30. Pag magkokrono tayo, kailangan 0.20 lang na bala. Para yung kasi yung standard na pang-test. No? Okay? Para merong masabing merong universal na unit of measurement. Okay? Kasa, ilak ang gondo, 1911, classic na classic, no? Naka fine tuning, naka trigger job, lagay tayo ng silicone oil sa gilid, then lagay rin tayo sa nozzle.
Tignan nyo, red nozzle na siya. Napakaganda, no? Release, then rest. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Ang hirap biruin nito, mga ka-airsoft. Ang lakas ng recoil nito. Napaka-animal nitong unit na to. Okay? Firing tayo. Ay, chrono muna tayo. Chrono. Ay, naka-off yun. Okay? Okay, firing, mga ka-airsoft. First fire. 417. 417 lang? Lamig kasi. No? Okay, firing. 420. 420. Ayan na, lumalakas na. 418. 418. 417. 417. Mga ka-airsoft, no? Ayun nga, kung mapapansin ninyo, di ba? Una natin tinespire is yung parang mali, no? Una kasi natin tinespire yung Godfather. Di ba? Ang lakas niya. Pangalawa yung KP19. Mas malakas yung Godfather, mas matipid, di ba? Kung tutusin, parang mas malakas din, mas matipid. Mas mahinang konti yung KP19. Ngayon, ito lumalabas, mas parang ang hina niya kasi, pero CO2 ang gamit niya, pero bakit ganon? Kasi nga, malamig po rito sa shop, no? Kaya ayaw ko sana mag-chrono, pero kailangan ko ipakita. Pero dahil nga, ayan, no? Makikita nyo yung unit kung gano'n nakalamig. Oh. Yung unit is 22.2 ang lamig. Okay? Ang magazine niya is 22.2 rin. Mas malamang, mas malamig. Ayan, 22.2. Ayan, nag 21.8 na. Palamig na palamig. Tignan nyo kung gaano kalamig yung aircon ko. $16.8 na. Di ba? 16.8 na. Malaking factor sa airsoft, malaking kabawasan sa airsoft talaga pag yung paligid is malamig. Tanggapin na natin yon, no? Hindi naman pwedeng mag-test fire ako sa labas kasi syempre marami makakakita, no? Hindi naman pwedeng hindi natin i-aircon yung shop kasi syempre pag in-aircon natin yung shop, hindi tayo komportable sa pagbablog natin, no? Kaya mga ka-airsoft, pagpasensyahan nyo na po, nakapila kasi, no? Nakatutok yung aircon. Pakita mo nga sa kanila yung aircon. Nakaikot ba yan? Nakaikot? Ay, naka-on? Saan yung remote? Lobat. Lobat? Oh, pasensya na. Hindi, pakita na lang natin, no? Ayan yung aircon, mga ka-airsoft, ha? Para lang, makita lang nila. Ayan, no? Oh, ayan, ha? Ayan, nandito lang ako. Ayan, oh. Ayan yung aircon. Nakatutok sa akin dito. Nakatutok din sa mga unit, okay? Kaya pagpasensyaan nyo na mga ka-airsoft, no? Ayan, oh. Yan yung aircon. Ito lang yung mga unit, oh. Nakatutok sa akin. Kaya, medyo hindi natin makuha yung pinaka-accurate na result ng FPS test natin, no? Pero hindi naman nalalayo, no? Nag 400 ilan? 17. Hindi, nag 420. Oh, 420, sabihin na natin dahil malamig. Pagpalagay na natin, ha, plus 20 na lang, pero ang laki kasi factor ng lamig, eh. Sabihin natin 420 na lang, nag 420, sabihin natin dahil sa lamig, so another 20, 440 FPS, not bad, no? Napakaganda, eh, kaya lang, syempre dahil nga CO2 to, mas malakas pa dapat, kaya lang talagang malamig dito sa shop, kaya yun na yung pinaka-result na maibibigay niya. Okay? Lucas, video. Go. Okay mga airsoft, this is the KJ Works 1911 CO2 version. Napakalupit, napakalakas. Firing! Open bolt kasi wala ng bala. Open slide. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Medyo alisin ay ilan ng temperature. Medyo aalisin ko siya sa
Ang lamig oh. Alisin natin siya sa aircon sa ilalapag ko muna rito. Alisin natin sa pagkakatutok sa aircon para mag-cool down siya. Let's check mamaya kung magbabago yung 420 niya, ha? Okay, alisin muna natin. Okay. Next unit natin is the Glock, okay? Unit yon ni Sir Jeric Briones of San Roque, Zamboanga City. Next unit natin is the Glock. Unit ng ating ka-airsoft, Leonardo Sanico of Bugyas, Benguet. Okay, this is the Glock. Alam niyo naman, ang Glock, mula ulo hanggang paa, perfect talaga. Kaya nga Glock perfection di ba? Weight niya, balancing-balanse, napakaganda niya. Yun nga lang, ang pinaka-downside niya is hard polymer ang body. Hindi siya metal, hindi rin siya plastic, hard polymer, pinagsamang polymer is a kind of plastic and halos parang may rubber content siya. Kaya ganun, makunat siya. Hindi siya plastic kasi ganito yan mga ka-airsoft, no? Para lang maipakita ko sa inyo kung anong itsura ng plastic, okay? Yan. This is a plastic. Okay, ito plastic to Pansinin niyo. Binali ko na bali. Kasi nga, plastic siya. Kasi brittle siya. Pero ang hard polymer is hindi mo mababali kahit anong gawin mo. Kahit pisilin mo yan, kahit i-twist mo yan, hindi mo yan mababali kasi very flexible siya. Okay? This is a collaboration of two giant company and sa mundo ng airsoft. The SRC and the Umarex. Okay? They claim tabi mo na ito, baka magasgas. The company claim na pwede ito sa 12 kg, 14 kg, and CO2. Medyo alanganin ako, tulad nga ng sabi ko sa inyo, recommended ko lang sana pang 12 kg. 12 kg and 14 kg. Full steel, laman loob, lahat bakal, wala ka ng problema pa, napakatibay, napakatindi, napakalakas. Ambi, yung slide stop niya, kabilaan, pwedeng kaliwete, pwedeng kanan, o ano pa bang mga specialty nito. Okay, this is a Gen 5 MOS. Pwede mo rin lagyan ng scope kung sakasakaling gusto mo. Patong lang dito yon, may scope ka na, okay? Ngayon, itong unit na to is gagamitan natin, pwede siyang gamitan ng 14 kg. Pero, hindi muna natin siya gagamitan ngayon kasi i-chrono lang muna natin siya. Para rin may idea kayo kung ano yung result niya sa chrono. Normally, ang FPS ng mga Glock is nasa 300 FPS lang. Pero dahil upgraded to, sabihin ko na sa inyo, no? Naka fine tuning, naka trigger job, then naka float bulb na rin to. At saka, may isa pang sikreto, no? May isa pa, syempre hindi naman namin pwedeng ibunyag yung sikreto, kaya nga, kumbaga yun yung advantage namin sa iba 'di ba? Yung unit na pupunta sa inyo, lalabas sa inyo, Sir Leonardo Sanico is upgraded na. Normally ang Glock 300, 320 yung mga Taiwan, no? Then yung mga branded is, I don't know, mostly 300, 320. Siguro pag meron kang Glock na nagti 340, ang swerte mo na. Pero ito, let's see kung ilan FPS nito, okay? So, tingnan natin kung didikit siya sa FPS ng mga 2011. Okay, so magazine niya nasan? Okay, magazine. Lagyan natin silicone oil, press the valve, press, then spray. Okay, after that, syempre, papasok na yung oil, spray din tayo sa inlet valve. Okay? Inlet valve. Sir, ito nga pala yung yung request mo na CO2 magazine, Sir Leonardo Sanico. Ito yung request mo, so CO2 to. Actually, ayaw ko sana, ayaw ko na gamitan siya ng CO2. Pero sabi ko nga sa inyo, since sinabi naman ng kumpanya na pwede, pagpalagay na natin pwede, di ba? Pero ako hanggang 14 lang ako. Pero since gusto mong gamitin ng CO2, okay lang, wala tayong kaso doon, di ba? Okay, ngayon gas tayo, no? Upside down, then 1, 2 seconds lang, ha? Enough na yon kasi naka fine tuning and naka trigger job naman yung unit. Asan na yung gumalaw ko,
Okay, naka-fine tuning and naka-trigger job naman yung unit. So, lagyan na natin ang bala, no? Using 0.20 para ma-ikrono natin, ha? Okay. Medyo mahirap lang siya lagyan ng bala. Sayang. Okay, no? So, ayan na. Chrono test natin muna, no? Para magkaalaman, silicone oil natin ibabaw. Silicone oil din natin ng nozzle. Okay. Chrono test. Okay, chrono test. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing. Naka-off. Firing. 405. 405. Biruin mo, yung Glock na inaasahan natin na 300, 320 FPS lang, using 12 kg to mga ka-airsoft, 12 kg lang ang gamit natin. 0.20 grams, nagpo 405. Okay? Kasi naka-fine tuning, naka-trigger job, upgraded ang float valve, then may sekreto pa. Okay, firing! 400. 400. Para sa isang Glock na magpo 400 FPS, grabe yun, animal yun, no? Tapos pwede mo pang, sabihin na natin na 400. Ginamitan mo ngayon ng 14 kg. Sabihin na natin mag 430 na lang or 440. Ginamitan mo pa ng CO2, kulang-kulang 500 or tutungtong ng 500. Putya, para sa Glock. Hindi kaya mayanig to? Kaya ako ang suggestion ko, kung naka-Glock ka na SRT collaboration, tapos nanggaling sa amin nanggaling sa Big Man, sa 12 kg pa lang solve ka na. Hindi mo kailangan mag 14 kg. Pero kung talagang gusto mo mag 14 kg, pwede pa rin. Talagang malakas yon. Pero hindi ko ina-advise na mag CO2 ka. Pero kung gusto mong mag CO2, walang problema, walang kaso yon. Fire at your own risk. Okay? Sige. Video. Mga airsoft, tanong ko lang, believe ba kayo, kahit ako nagulantang nagulat ako eh. Tatanungin ko kayo, namangha ba kayo na ang isang Glock tumungtong ng 400 ang FPS? Nakakamangha ba or normal na sa paningin ninyo yung 400 FPS para sa Glock? Yes sir, sabi ni Alan Villaris. Sagot pa. Normal na ba sa paningin ninyo na makakita kayo ng Glock na nagpo 400 FPS or nakakamangha dahil isang Glock nag 400 FPS? Grabe yun para sa Glock, boss. Solid nga. Sabi ni Supremo Ace. Kasi dito sa Big Man, talagang gusto natin mag-e-enjoy yung ka-airsoft no? Kaya sinisigurado natin na maganda yung performance ng unit. With our latest technology, fine-tuning, trigger job, tapos meron pa tayong technology on upgrading the float valve. Ay nako po, ewan ko lang. Hindi naman sa pagyayabang, pero mangangamote. Okay? Glock 17 Gen 5 collaboration, SRC and Umarex. Firing! Open bolt, open slide. Kasi wala nang bala, release the magazine, then syempre release the slide, rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Check natin. Kasi pag ito, after kung nag-fire, nakapag-fire na lang siya ng 5 hanggang 10, hindi pa ito naka-fine tuning. So, may ilalakas pa to. Magpa-fire ako ngayon. Kung makakasampu lang siya, then manghihina na siya, ibig sabihin, hindi pa ito naka-fine tuning. So, ibig sabihin, may ilalakas pa siya. Okay? Pero pag lumampas, yun na yun.
No, okay. Okay. Firing, no? 2 seconds nilagay natin, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 na. Yun na yun. 400 FPS na talaga, no? 405 pa, nag-405, di ba? O 406? Ilan na? 20 tayo? Naka 20 na? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nakaka 30 rounds na tayo. Plus yung full rounds kanina na ipinutok natin, sabihin mo ng ilang rounds yon nakakailan na ako? 30. So yung sabihin mo ng naka 20 na lang kanina, so may naka 50 na tayo. Okay ha? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 rounds na. 61, 62. Ayun, naramdaman ko na. 60 rounds. Okay, 60 rounds, no? Oh, so, 2 seconds, 60 rounds. Meron kang 406 FPS para sa Glock. Marami na naman magtataas ang kilay niyan. Pero wala akong magagawa eh. Yun ang upgrade namin eh. Yun ang kinaya ng upgrade namin eh, no? So, unit natin kay Airsoft, Leonardo Sanico. Sir, Bugyas, Benguet, ito na po yung unit mo. Ready na po for packing and ready na rin po for shipping, no? Mga ka-Airsoft, yung napakaganda nito yung unit na to. Grabe, no? Okay, ready for packing and for shipping plus yung extra magazine na CO2 na gusto mo. Again, sir, warning ha. Sa 12 kg at 0.20 grams na BBs, nag 406 FPS to. Kung ipo 14 kg natin, lampas-lampas doon, sakit ng ulo ko. Sakit ng ulo ko dito. Lampas-lampas doon, baka mag 440, mag 450 to. Para sa Glock, naku po, napakalakas na nun. Gagamitan mo pa ng CO2. Again, ang unit lifetime warranty. Kinakabahan ako. Kasi baka hindi pa kasi ako nakagamit talaga nito. Pero kung, sige, sa bagay, there's always room for first time eh. 'Di ba? Malay mo, maging successful. I-feedback mo ako, Sir Leonardo, kung anong magiging performance sa'yo ng unit, no? Pero pag nagpa-repair ka, malamang sa malamang, ika-cancel natin to, hindi tayo magkikater nito, no? Pero, hayaan natin para malaman natin yung totoo, kung pwede ba talaga, kung kakayanin, no? Okay, unit natin kay Airsoft, Leonardo Sanico of Bugyas, Benguet. Ito na po for packing and for shipping po. Grabe! First time ko lang yatang ginawa to, no? Suggestion, sabi ni Polo Rodney, no? Mohica. Try to put CO2 cartridge in your warning container, 2 to 3 minutes. Warming container, 2 to 3 minutes. Then try chrono test. Okay. Pwede rin naman, pwede rin, no? Pwede 'yon. CO2 cartridge. Oo nga, no? Dapat nga pala. Pero, hindi, ano na? Hayaan mo na, sir. Sige. Pero next time, Sir Polo, ano ko yan? I-consider ko yung request mo na yan, no? Okay, ngayon, tignan natin. Nag 420 FPS kanina to, di ba? Medyo ano naman siya, medyo nawala yung lamig niya, no? Kasi ibinaba ko siya rito sa tabi ng money counter. Tignan natin yung ano, temperature niya. Kanina 22, nagti-21. Ganun pa rin eh. 23.1 pa rin eh. Konti lang yung ininit niya. Pero tignan natin kung nagbago yung FPS ha. Kung gagalaw kasi
medyo from 22.1 nag ilan 23. So, check natin, no? Anyway, wala namang mawawala, okay? Filing. Unit ni Sir Leonardo Briones, okay? Filing. 444. O 444 na. Yan nga, nagbago nga, no? So kanina kasi di ba? Ayan 444. Okay, firing. 447. 447. Oh, grabe ha. Grabe. From 420 tayo kanina ha. Firing. 446. 446. 446 ulit. 428. 428. Oh. So, well, kita nyo naman, it's proven, no? Pagpasensyahan nyo na, hindi kasi pwedeng walang aircon. I know, gusto nyo makuha yung eksaktong reading or result, pero adjust na lang tayo, no? Kung AEG, walang problema eh. Kung electric type, walang problema sa lamig eh. Talagang dire-diretso lang. Kaya lang talagang ang laking factor ng lamig para magpahina sa airsoft. Firing! Sarap! Open bow, open slide, then release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Hindi ko to pwedeng ipa-ship na nakababad tong yung cartridge, so magpa-fire na lang tayo. Uubusin natin. So ay sayang, sana pala binilang ko, no? Kasi sandali. Nakailang rounds ba tayo kanina? Isa one full rounds lang. Ang hirap Ipagpalagay na lang natin one full rounds kanina plus yung nag-chrono ko. Ipagpalagay na lang natin ha. 30 na lang ang finer ko. Ipagpalagay na lang natin ha. 30 na lang. So ngayon, nag-load pa ako ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. So 30 plus 23, so 53 rounds. Kasi naka-fine tuning na to eh. Naka-fine tuning and trigger job. Dapat maubos niya to ha. At dapat meron pa. Malaman natin. Lucas firing. Ako magbibideo ngayon. Okay. On mo. Okay. Sige, doon ka, fire ka. Okay. Okay, the 1911 Okay, the 1911 high kappa CO2 version firing. Okay. Mga airsoft, no? So, naubos niya, naka 53 rounds, di ba? So, naubos niya 53 rounds. Grabe lamig! Pengi pa ako. Naka 53 rounds. Tignan natin. Ubusin na natin yung laman ng CO2 kung makakailan siya. Tignan natin kung sulit yung CO2 sa kanya, no? Normally kasi pag pag original yung CO2 cartridge nyo, sa 1911 tsaka sa 2011, 40 to 50 rounds. So, lumampas na tayo. Nasa 53 rounds na tayo. Rough estimate yun kasi hindi ko nabilang yung mga nauna natin no? So, tignan natin kung meron pa, kung may maipafire pa niya. So, 53 rounds. Lagyan na naman natin. Punuin ko na lang gusto Ipa-fire din naman natin Okay, pero ako, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag nyo gano'ng pupunuin Okay. So, 53 rounds plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26. So, plus 26. So, 53 plus 26, 79. Tama? 53 plus 26, 60, 70. 79. Kung sakasakaling mauubos niya to
May video na tayo to? Sa akin. Ah, hindi to? Wala pa. Wala pa yata. Ah, dito ka. Okay, the 1911 High Kappa. Okay, the 1911 High Kappa powered by CO2 firing. Oh, yun na. So, sandali. 79. Ina-assume ko kanina 79. Okay? Dahil nilagyan ko ng ilan? Yung sabi ko 26. Tingnan natin kung ilan yung bala, okay? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. So, 79 less 13. Help me. 79 less 13. So, 66. Tama ba ako? 66 rounds para sa one cartridge. Parang medyo nalalakasan ako. Pero hindi ko kasi pwedeng hilingin na masyado siyang tumipid eh. Kasi CO2 siya, malakas siya. Enough na rin siguro na masasabi, no? Enough na rin na okay na rin na masabing pwede na yon 66 rounds para sa isang cartridge. Pwede na, no? So, paano natin ubusin ngayon to? Wala na, no choice. Alam nga naman, magbukas pa ako ng panibagong panibagong CO2, no? Okay, pakawalan natin, ha? Make sure na wag iiwanan ng overnight na may bala kasi possible na masira, possible na maging weak yung spring nyo, okay? Ayan. Ako, pinapakawalan ko yung bala, ha? Ganon din kayo, sunod din kayo sa ginagawa ko para hindi po kayo mapahamak do sa unit nyo. Then, ayun, no? Para mailabas mo yung CO2 mo, pasok mo yung Allen wrench. Pero, medyo naiinis ako dito sa mga bagong Allen wrench. Hindi siya swak, hindi siya sakto, no? Okay. Oh, grabe. Okay, ayun, okay? Luluwagan mo lang din, ayun, lalabas na yung CO2. Then, wala nang laman yan. Hindi na re-refill yan, mga ka-airsoft. Then, ibalik mo kung paano mo binuksan. Okay, so, unit na ating ka-airsoft, syempre, the 1911 unit ni Sir Jeric Briones, no? Ito na po yung unit mo. Napakaganda, napakasarap for packing and for shipping. Okay, mga ka-airsoft? Woo! Almost 3 mags for CO2. Yes, almost, no? 66, sabihin natin 22. Pwede na rin siguro. Kaya lang, nasanay lang siguro ako kay ZZ. Kasi kay ZZ, 90, yung isang cartridge siya, 90 rounds, 110 rounds, 120 rounds. Yung pinakamatindi kong CC na nag 120 rounds is napakaswerte na nakakuha nun, no? Okay, so, yun. Sulit na sulit ang isang cartridge. Yes, sulit naman na matatawag. Okay na yun, no? So, mga airsoft, sa mga nag-share po ng ating live, ayun, malaglag. Sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat po sa inyo. Utang ko po yan sa inyo. Sana makabawi ako sa inyo. Don't worry, yung mga sinabi ko, yung ipinangako kong ipapamigay, naka-ready na po yun, no? Wag po kayo mag-alala at yun. Tapos si Lucas, meron pang mga ipapamigay din na unit, no? Ganito. Okay na yung sa YouTube natin, pwede mo nang i-stop. Okay, mga ka-airsoft, ito. Stop Yung na mga umabot sa dulo ng video na to, Stop na. napakaswerte. Okay? Ayan, ha? Sige, stop na.